Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 16, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. John chapter 3, verse 31 to 36. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakikita at naririnig, ngunit walang maniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak, at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin, ine-emphasize ang mula sa taas ay dakila sa lahat. At ang mula sa lupa ay nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Yung tinutukoy dito ni Jesus ay yung kanyang sarili na siya ay mula sa taas. Siya ay galing sa Ama. Kaya ang kanyang sinasabi ay hindi lang basta opinyon, hindi lang basta pananaw, kundi ang daladala niya ay ang katotohanan mula sa Diyos. Bakit nga ba mahirap tanggapin ang katotohanan ng Diyos? Kasi sabi rin ni Jesus sa gospel natin ngayon, hindi lahat ay tumatanggap nito. No? Dahil kahit ang katotohanan ay nasa harap ng tao, maari pa rin niya itong tanggihan. No? Meron tayong choice kung ito ba'y tatanggapin natin o hindi. At minsan, ganito tayo. Hindi dahil walang liwanag, kundi dahil may pagkakataong mas pinipili natin yung mas madaling pakinggan kaysa sa totoo. Sa panahon natin ngayon, napakaraming boses ang gustong humubog sa isip natin. Minsan, nandyan yung boses ng takot na nagsasabing hindi mo kaya yan. May mga boses na insecurity, you are not good enough. O kaya yung boses ng mundo na kung saan mas mahalaga yung tingin ng tao. At kung minsan, mas madalas ito yung ating mga pinakikinggan kaysa sa sinasabi ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus ay may kakaibang quality dahil ang boses niya ay hindi nanggagaling sa pressure ng paligid. Ito ay mula sa Ama. At kapag ang salita ng Diyos ay pinakinggan natin, unti-unti nagkakaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay. Ngayong araw na ito, pag nilaya natin, aling boses ba yung sinusundan mo? Yung bang boses ng takot? Boses ng galit? Boses ng pressure? O boses ng Diyos na tahimik pero totoo? Let us pray. Panginoong Jesus, sa dami ng boses na narinig naming araw-araw, turuan mo akong makilala yung boses mo, yung tinig mo. Kapag may salita ng takot at pagdududa, paalalahanan mo ako ng katotohanan mula sa iyo. At sa bawat desisyon, naway ang boses ng iyong pag-ibig ang maging gabay ng aming puso. Amen. Friends, na-bless ka ba ng ating audio gospel for today? Share natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa mga GC natin, sa mga classmates natin.
Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.